Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na pong bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's reflection. So, sa ating mga Katoliko, no, ito ang tinatawag nating Ash Wednesday o Miyerkules ng Abo. So, bilang isang tanda, bilang Katoliko, isa ito sa pinagdiriwang po natin sa araw na ito. At siyempre bilang tanda, bilang Kristiyano, tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa mga pelikula palabas, no? Na kunwari bida or kontrabida. So marami sa atin ang may gusto niyan, kaya nga nauuso sa atin yung teleserye. Kung kaya't ang Pilipino ay nauubos din ng oras sa kakapanood ng mga teleserye. So sabi sa Mateo chapter 6 verse 1, mag-ingat kayo at baka sa paggawa ninyo ng mabuti ay pakitang tao lang. Sapagkat kung ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong amang nasa langit. At sabi pa dito, ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim yon at paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakita ng kabutihang ginagawa mong lihim. So ayun po napakalinaw ang sinasabi dito, kaya natin binanggit yung mga artista. Kasi pag sa artista nakikita natin yung magagaling na magkunwari, alam mo, yung kontrabida, no? Sa kanilang pagiging artista, pero sa totoong buhay mabait naman pala. Kumbaga sa on screen lang sila nagiging kontrabida at nagiging masama. Pero siyempre pagka sa pelikula tumatatak sa tao yung kasama na yon. Kaya nga sabi diyan, mag-ingat kayo lalo na ngayon, no? Ngayong Ash Wednesday. Ang kailangan po natin pagtuunan ng pansin ay una, siyempre yung magdasal, no? Mas maraming dasal, sakripisyo, fasting, at saka yung giving. So yan po ang ating kailangan ilagay sa ating puso't isipan. Dahil nga sa ngayon, sa panahon ngayon, dahil uso na po yung social media o mga camera. Kahit nasaan ka, di ba, mayroong hawak ng cellphone, may camera. Lalo na sa panahon ngayon na kampanya, marami ang nagbibigay na nandiyan yung camera, kailangan ipakita. So marami po sa atin ang nasasanay ng ganun, para lang ipakita sa madla na namimigay sila. Bagamat maganda nga po, no, yung hangarin na magbigay, pero sabi na sa ating binasa na kung magbigay ka ay mas maganda sana kung wala nang makakita, kung mga sikreto na lang, dahil nakikita naman ni Lord dyan ng iyong ginagawang kabutihan at gagantimpalahan ka. Dahil pag nagbigay pala tayo, no, at pinakita natin sa madla, wala na po tayong matatanggap na biyaya. Kumbaga natanggap mo na dito dahil una, pinasalamatan ka na ng taong pinagbigyan mo at nakita na ng lahat. At nga ngayong araw ng Ash Wednesday, no, pinapaalala po sa atin na ang tao ay sa abo lang din mapupunta. Di ba? Kahit gaano pa tayo o gaano pa kalakas ang kapangyarihan mo, presidente ka man ng Pilipinas o ng ibang bansa, hari ka man, o kahit na anong kapangyarihan nandito sa iyo sa lupa, darating yung araw ay magiging abo ka lang din. So ibig sabihin, kailangan po maging humble tayo, magpakumbaba sa ating buhay, mamuhay ng simple, di ba? Na parang kagaya ng ating Panginoong Jesus ay nagpakababa siya. Kahit na Diyos siya, di ba? Kahit na Diyos siya, nagkatawang tao siya at talagang binigyan niya ng dignidad ang tao sa kanyang katauhan. Kaya isang example po, no, nung nabubuhay siya dito sa mundo ay yung hinugasan nga ng paa ng ating Panginoong Jesus, yung kanyang mga alagad, kahit sa yung guro, no, ng tawag ng panahon na yun, at sa Diyos nagpakababa siya, hindi dahil bumaba ang kanyang ranggo, kundi pinapakita ang pagiging humble. Kaya sana po, no, ngayong Kwaresma, isa yan sa paalala sa atin, yung maraming dasal, magsakripisyo, fasting,
no? At lalo na yung paggawa ng mabuti. Yung pong tatlong bagay na yan ang ating dapat ilagay sa ating puso't isipan. Dahil nga ngayong Kwaresma, lalo na po sa ating mga Katoliko, na sakripisyo ang hinihingi sa atin. 40 days lang naman yan. Pagkatapos niyan, okay na, no? Balik na po tayo sa normal. Pagpapakita lang na pahalagahan natin ang ating simbahan, no? Yung turo ng ating simbahan Katoliko, at siyempre paggalang na rin, respeto sa Diyos. Alam naman po natin na hindi natin yung mapiperfect, pero siyempre sikapin po natin na magampanan at sikapan natin maging mabuting tao. Kahit alam naman po natin, kaya sinasabi ko, lahat tayo hindi perpekto, may kakulangan, makasalanan, pero importante gumagawa tayo ng paraan para maging mabuti po tayong Kristiyanong Katoliko. Kaya yan po ang ating laging tandaan ngayong araw ng Kwaresma. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog, sabihin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus ay tsak yun ipagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na malubhanan po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. At lahat po na may karamdaman, ipuin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po at tanggalin ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. Ganon din po sa pamilyang nasisira o nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipuin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad at mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. At ganon din po sa pinansyal na kailangan naming lahat, Lord. Lalo na po ang mga kapatid naming walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas, pinoproblema pa, Lord, kung papaano nila iraraos ang kanilang pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng itinihiling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much.